Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay at sarili naming karanasan ng mga kaibigan ko. Nung minsang bumisita kami sa abuelo kong nakatira sa Calubian, Leyte. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Louie. Tubong syudad at panganay ako sa aming 4 na magkakapatid. Masasabi kong maayos at maganda naman ang estado ng pamumuhay namin ngayong kasalukuyan. May negosyo kaming pinapatakbo at ito ang pinagkakaabalan ko habang nakikinig sa mga kwento sa channel mo. Kaya naman nais ko ring ibahagi sa inyo ang kakatuwang karanasan namin ng mga kaibigan kong hindi ko talaga malilimutan kailanman. Naging malaking aral din kasi ito sa buhay ko. Tandang-tanda ko pa, 2003, nang mangyari ang kaganapang ito. Nang panahong yon ay inutusan ako ng aking ina na pasyalan ng lolo Manuel ko sa probinsyang kinatitiran niya. Kadahilan ng nagkakaroon na ito ng mga sakit na ipinag-alala naman ng aking ina noon. Si Lolo Manuel, tatay po nanay. Anak, pwede mo bang pasyalan ng abuelo mo? Nang sa ganon ay makamusta mo naman ito at malaman natin kung ano ba talaga ang kalagayan niya sa probinsya. Bakit ako, Nay? Alam mo namang ikaw ang paboritong apo ng lolo mo. Nais ka din itong makita at alam mo namang may mga gagawin pa ako sa negosyo natin kaya hindi ako makakadalaw sa kanya ora mismo. Saglit akong natahimik sa sinabi nito at napaisip. Parang biglaan kasi ang paghingi niya ng pabor at nagkataon pang may mga gagawin din ako noon. Sige na anak, pagbigyan mo ng abuelo mo. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor sa'yo. Magsama ka ng kaibigan mo para hindi ka naman maburyo sa pagbiyahe mo. Wala na nga akong ibang nagawa pa kundi ang sumang-ayon sa kanya. Napag-isip-isip ko ding matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi sa probinsya namin. Bata pa lamang ako nang umalis kami doon at piniling manirahan na sa syudad dahil dito na nagkaroon ng magandang trabaho ang aking mga magulang. Kaya naman naisip kong pagkakataon ko na din yon para makapagbakasyon man lamang at mabisita na din ang abuelo ko. Sige hunay, basta ayos lang na magsama ako ng kaibigan ko. Pagsang-ayon at paninigurado ko sa aking ina. Oo naman, isama mo kahit sinong gusto mo. Basta wag lang babae at baka makatay ka ng lolo mo ha. Kabata-bata mo pa hindi ka pa pwede mag-asawa. Sinong babae naman ang isasama ko? Sus, wala pa sa isip ko ang mga yan. Magtatapos pa ako sa kursong kinukuha ko no. Mayabang pero naaasiw ang wika ko noon. Abay dapat lang. Saka na yung mga babae na yan at unahin mo muna ang sarili mo. Napailing at napatawa na lamang ako sa ginawa niya. Kahit kailan talaga ay palabiro ito at palaging may patutsada patungkol sa mga babae. Matapos ang pag-uusap namin yon ay inisip ko kung sino namang kaibigan ang isasama ko sa pagdalaw kay lolo. Nahihirapan pa akong mag-isip noon dahil baka abala din ang mga kaibigan ko sa kanya-kanya nilang buhay. Habang nagpapahangin ako sa balkonahin ng bahay namin, ay sakto naman ang pagdating ng kaibigan kong si Joey. May dala siyang sapatos na pang basketball. Doon pa lang, alam ko nang mag-aaya itong maglaro. Kaya naman hindi ko na pinalampas ang pagkakataong yun para ayain siyang samahan ako sa pagdalaw sa abuelo ko. Naalala ko din kasing mahilig itong maggagala kung saan-saan lugar. Pre, baka may libreng oras kayo ni paring Kael. Samahan niyo ako. Libreng oras? Saan ka naman namin sasamahan? Sa probinsya namin. Pinapadalaw kasi ni nanay yung lolo ko dun eh. Mabilis naman itong napatingin sa akin na parabang gulat na gulat. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa itsura niya nang biglang lumukot ang mukha nito't nakauslip ang labi nun. Saan ulit? Sabi ko sa probinsya namin. Aba, kung makaaya ka parang dyan lang sa kabilang kanto yung probinsya nyo ah. Hindi ba malayo yon? Nakakunot pa rin ang mukhang tanong niya. Ano? Sasama ka o hindi? Siyempre sasama. Sa susunod naman huwag ka nang bibigla ng ganyan. Kailan ba yung tungo natin doon?
Napailing na lamang ako at inambanit ng batok dahil inakala kong hindi siya sasama. Mabilis naman siyang umiwas at tumambad din na para bang makikipagsuntukan nun. Kala ko hindi ka nasasama eh. Ako pa talaga yung pinag-akalaan mo niya. Baka ikaw ang hindi sasama dyan sa lakad mo eh. Baliw. Ano? Kailan ba yung alis nang makapag-abiso ako sa magulang ko? Sa susunod na araw. Aayain ko pa si Kael para naman 3 tayo. Naku pre, sasama yun. Nag-aaya sa akin yun nung isang araw eh. Kaso hindi namin alam kung saan bang lugar yung pupunta namin. Ganun ba? Tamang-tama. Ikaw na lang magsabi na bukas makalawa alis na natin. Magkapit-bahay lang naman kayo. Kahit kailan ang tamad mo talaga magpunta sa mga bahay-bahay namin, no? Nasa kabilang kanto lang naman kami. Reklamo pa ni Joey noon. Magrereklamo ka pa. Sasagutin ko na nga kayo sa lahat eh. Sige na. Sige na nga. Kung di lang kita kaibigan, sinakon na kita eh. Matapos nga namin mag-usap ay naglaro na kami. Si Joey ang pinakamatalik kong kaibigan magmula nang mapadpad kami sa kinatitirahan namin. Kaya naman parang magkapatid na rin ang turingan namin at magkasundo kami sa lahat ng kalokohan. Ni isang beses ay hindi pa kami nagkaroon ng alitan. At kung meron man, nare-resolve agad namin ito. Normal na nga lang din sa amin ang ginagawa naming insultuhan at biruan. Kasama si Kael. Kinagabihan ay inihanda ko na mga gamit na dadalhin ko sa pagbisita sa abuelo ko. Iniisip ko kasing magpapaabot kami ng mga kaibigan ko ng ilang araw o linggo ron para makapamasyal na rin. Kinabukasan ay inutusan naman ako ng aking inang mamili ng mga dadalhin kong pasalubong sa abuelo ko. Agara naman akong tumalima sa inutos nito at nasasabik na rin ako sa pagkikita namin muli ni Lolo Manuel. Nang dumating na ang araw ng pag-alis namin, tinawagan muna ng aking inang isa sa mga tiyuhin kong malapit lang sa kinatitira ng abuelo ko para ipasalubong kami sa terminal na bababaan namin kapag nakarating na sa lugar. Ayon kasi rito ay baka maligaw kami kapag walang susundo sa amin. Magmula kasi nang umalis kami, hindi na ako nakabalik pa ron kaya naman hindi ko natanda ang pasikot-sikot sa lugar na yon. At tiyak na marami na rin ang nagbago. Nang masiguro naming may susundo sa amin, bumiyahe kami. Habang nasa biyahe na kami ay hindi mapigilan ng dalawa kong kaibigan ang masabik na makarating kaagad sa lugar na pupuntahan namin. Excited na ako makapunta doon pre. Ano bang meron doon na pwedeng pagkalibangan? Sabihin mo naman sa amin para dito pa lang ay mapaghandaan na natin kung ano yung mga gagawin natin doon. Hindi ba Kael? Oo nga. Masyado namang biglaan yung pagpunta natin doon kaya dapat masulit natin to. Sira. Maski nga ako hindi ko na alam kung ano yung itsura ng probinsya namin ngayon eh. Wala man lang bang sinabi ang tiya mo kung ano yung tungkol sa lugar nyo? Wala eh. Kaya magmumuni-muni muna kayo dahil matagal pa biyahe natin. Ilang oras ba? 2 araw. 2 araw? Dulo ata ng Pilipinas yung pupunta natin ah. Ang tagal nun. Dapat pala kinapalan ko yung suot kong pantalon. Mukhang magkakalyo tong puwet ko kakaupo ah. Di bali pre, balita ko naman mas magaganda yung mga probinsyana eh. Kahit kailan talaga kayong dalawa. Tigil nyo na nga yan. Kinikilabutan ako sa inyo. Yun na nga lang yung pinanghahawakan namin sa mabang biyahe na to pre. I-reserva nyo na nga lang yung mga lakas nyo dahil mahaba-haba pa yung lalakbay natin. Makaraan ng mahabang biyahe sa bus, sumakay na kami ng barko papatawid ng Samar. Nang lulan na kami ng barko ay nagpaalam ang dalawa kong kaibigan na bibili lamang sila ng pagkain. Nagugutom na umano sila. Hinayaan ko lang naman ang mga ito at nagpasabay na lamang ako ng pagkain makakain ko din pagbalik nila. Habang hinihintay kong dalawa sa kinauupuan namin, ay naagaw ang atensyon ko sa isang matandang babaeng panay ang sipat ng tingin sa akin hindi kalayuan. Hindi ko naman ito pinansin pa dahil hindi ko naman siya kilala at hindi ko ugaling mamansin ang kakakita ko pa lamang sa tao. Makaraan ng ilang sandali, laking pagtataka ko nang bigla na lamang sumulpot sa tabi ko. Ang matandang babaeng panay ang sipat sa akin noon. Pwede bang maupo dito iho sa tabi mo? Kahit sandali lang.
Na makita kong nakaupo naman ito ay wala na akong nagawa kundi ang tanguan siya. Sa isip-isip ka pa nun, kung kailan siya nakaupo na saka pa siya magpapaalam. Saan ang tungo mo, iho? Sa kalubian po. Saglit na napatitig sa akin ang matanda na para bang binabasa niya mukha ko. Bakit niyo ho natanong, Nay? Wala naman. Mukhang malayo pang pupuntahan mo. Ayos lang ba kung may ibibigay ako sa iyo? Nang makita ko ang pagngiti ng matanda, para bang naalala ko yung lola kong asawa ni Lolo Manuel na matagal nang namayapa. Dahil doon ay unti-unting gumaan ang loob ko sa matanda at nakipagkwentuhan na ako sa kanya. Habang nag-uusap kami, narinig ko ang boses ng kaibigan kong si Kyle na tinatawag ako noon. Kaya naman nilingon ko ito't nakita ko sila ni Joey na papalapit na sa kinapepestuhan namin at may bitbit na pagkain. Sinong kausap mo, tol? Yung matanda. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang pagbaling ko ulit ng tingin ko sa matanda. Wala na ito. Laking pagtataka ko naman dahil wala pang 1 minuto ang nakakalipas nang tingnan ko ang mga kaibigan ko kaya paanong nakaalis na kaagad yon? Saglit ko pang pinasadahan ng tingin ang buong paligid para hanapin ang matandang babae. Pero hindi ko na ito nakita pa. Halika na, kain na muna tayo. Sige pre. Nang aakmang tatayo na ako para lumipat sa parte kung nasaan may mesa, naramdaman kong may kung ano ang nalaglag sa paahan ko. Dali-dali ko naman itong tiningnan at nakita ko ang isang kwintas na sa pagkakaalam ko. Medalyon. Medalyon ng Sator. Mabilis ko namang itong ipinulot at ibinulsa. Napalingon pa ako sa paligid kung may nakakita pa sa ginawa ko at nang matiyak kong wala ay inaya ako ng kumain ng mga kaibigan ko. Habang kumakain kami ay hindi ko maiwasang maisip kung paano nagkaroon ng medalyon sa kinauupuan ko noon. Samantalang wala namang ibang lumapit sa akin bukod sa matandang babaeng bigla na lamang ding nawala. May dagdag ko lang na kahit tubong syudad ako ay may konting kaalaman ako pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Alam ko ang pinagkakaiba ng mga itsura nito at kung para saan ang gamit nila. Isa pong antingero at may kaalaman sa lihim na karunungan ng aking ama nung hindi pa kami nakatira sa syudad. Natigil lamang yun nang tumira na kami doon sa may syudad at naging abala na siya sa paghahanap buhay para sa amin ng pamilya niya. Kahit papano kasi, ay may mga medalyon pa rin itong nakatago sa bahay namin na sa tuwing nililinisan at dinadasalan niya, nakikita ko. Makalipas nga ang mahabang pagbiyahe namin, nakarating na rin kami sa destinasyon. Nang makababa kami sa terminal, ay naroroon na ang tiyuhin kong si Leonardo. Sinalubong kami nito at tinulungan sa mga dala namin. Aba Louie, binatang binata na! Nung umalis kayo dito, maliit ka pa lang. Natutuwang wika ng tiyuhin ko at ginulo pa ng bahagya ang buhok ko noon. Tiyong naman. Mabilis ko na nga ding pinakilala sa kanya ang 2 kaibigan ko. Magiliw naman na nakipagdaupang palad ang Leonardo ko sa 2. O siya, halina kayo at nang makapagpahinga kayo kagad pagkarating sa bahay. Pag-aaya niya sa amin at nagpatiuna ng maglakad. Sumunod naman kami sa kanya at tinahak namin ang daan patungo sa bahay ng abuelo ko. Mahaba-haba din ang lilakad namin na halos lumagpas ng 2 oras. Napansin kong ganun pa rin ang lugar nila. Walang halos pinagbago at wala pa ding gaanong kabahayan. Kung meron man, ay malalayo ang pagitan ng mga ito at masasabi kong liblib pa talaga. Dapat pala sumakay na lang ho tayo, no? Malayo-layo pa pala yung lalakarin natin, sabi ni Joey. Nahalatang napapagod na't batid kong pagrereklamo ng sinasabi niyang yon. Naku iho, kahit habal-habal ay hindi kayang pasukin tong lugar namin. Kaya pagpasensya nyo na't liblib pa talaga dito. Maski kuryente nga wala pa eh. Wika ng tiyuhin ko nun. Nakita ko namang siniko na kay El si Joey
at sinenyasan na agad namang nakuha ni Joey kung ano ang ibig sabihin. Nako, ayos lang po Mang Nardo. Matagal-tagal na din akong hindi nakakalakad ng malayo at magandang ehersisyo na rin po ito sa katawan ko. Nahiyang sambit ni Joey noon at napapakamot pa ito sa batok niya. Halos maggagabi na nang nakarating na kami sa bahay ni Lolo Manuel at iniwan na din kami kaagad ni Tio Nardo. Louie, mauna na ako at marami pa din akong aasikasuhin ha. Paalam niya. Saglit lang Chong. Ani ko. At mabilis na kinuha sa dala kong bag ang pasalubong para sa kanilang pamilya. Salamat po Tio. Salamat sa pagsundo sa amin. Salamat din dito. Alam mo naman yung bahay ko. Magtungo ka lang doon kung may kailangan kayo. Saglit na inilibot kong paningin sa paligid ng bahay ni Lolo Manuel. Halos wala kang makikita sa paligid kundi mga nagtataasang damo at naglalaki ang punong kahoy. Wala ding kailaw-ilaw at tanging gasera lamang ang nagsisilbing liwanag para makita ang paligid nun. Wala ka ring ibang ingay na maririnig bukod sa tunog ng mga kuliglig at huni ng ibon sa gabi. Dahil hindi alam ni Lolo Manuel ang pagdating namin at sorpresa lamang ito, kami na mismo ang pumasok sa loob ng bahay niya. Hindi naman yun nakasara. Nang maibaba ko ang kagamitan ko, ay hinanap ko kaagad ang abuelo ko. Nadatnan ko siya sa likod ng bahay kung nasaan ang lutuan niya. Mabilis ko naman itong nilapitan at kinamusta. Lo, mano po? Sambit ko dito na ikinagulat niya bahagya. Apo, nako! Nandito ka pala. Kaawaan ka ng Diyos. Kanina ka pa ba nakarating? Hindi hulo. Kakarating-rating lang din ho namin. Halika sa loob lo, madami akong pasalubong para sa'yo. Nagpatiuna na nga ako sa paglalakad papasok sa loob ng bahay. Nag-abala pa kayo? Para sa'yo daw po talaga yan, Lo. Nang makarating na kami sa loob, pinakilala ko kaagad ang dalawa kong kaibigang prenting nakaupo sa mahabang upuang gawa sa kawayan. Nga po pala, Lo, mga kaibigan ko. Si Kael, si Joey. Sila po yung kasama ko sa pagbiyahe. Magandang gabi po, Lolo. Pagbati ni Kael at sinundan naman ito ni Joey at nagmano din bilang tanda ng paggalang. Hindi man lang kayo nag-abiso. Hindi tuloy ako nakapaganda na makakain man lang. Tiyak akong napagod at nagutom kayo sa haba ng biyahe nyo. O siya, sige. Ako ay magluluto muna ng pagkain natin para makapagpahinga na din kayo ha. Mabilis naman namin siyang pinigilan at sinabing kami na ang mag-aasikaso ng makakain. Magpahinga na lamang siya at tingnan ng mga pasalubong na dala ko. Nung unay ayaw pa nitong pumayag dahil kami umano ang bisita at kami ang dapat paghandaan. Pero dahil sa pagpupumilit ng dalawa kong kaibigan, ay napapayag din namin si Lolo na kami na ang magluluto ng makakain nun. Iniwan na nga muna namin sa sala ang abuelo ko at nagtungo kaming tatlo sa kusina para mag-asikaso na. Sakto namang may dala na rin kaming mga pagkaing lulutuin nun. Habang nagluluto si Kael, dahil ito ang mas masarap at magaling sa aming tatlo pagdating sa pagluluto, nakaupo lang kami ni Joey habang nag-uusap at pinapanood ang kaibigan namin. Hoy, kala ko ba tatlo tayo yung magluluto? Bakit pinapanood niyo lang ako? Kaya mo na yan. Pre, Louie, pwede ba tayong mag-ikot-ikot dito? May mapapasyalan ba dito? Oo naman pre, pwedeng-pwede. Nga lang malayo-layo yung lalakarin natin pero sulit naman yung mga tanawin sa lugar na yon. Mukhang duda ako dyan Sa mga dadaanan pa lang natin mukhang wala namang ibang makikita pa dito kundi bundok. Paano? Puro babae yung gusto mong makita. Huwag kang dyan paring Kael. Magluto ka na lang at gutom na ako. Matapos magluto ni Kael ay inihanda na namin ang kakainin namin. Hinayaan na rin namin si Lolo na kakain na. May dagdag ko nga lang pala na mga panahon na yan ay nag-iisa na lamang sa bahay niya si Lolo. Hindi pa naman ito ganun katanda at nasa edad 60 pa lamang. Ayaw kasi nitong iwan ang bahay na pangarap at binuo nila ng kanyang asawa. Kaya naman kahit marami siyang anak na gustong isama siya sa mga kinatitirahan ng mga ito, tinatanggihan niya.
Maging kami gusto namin siyang isama sa bahay at sa amin na lang tumira. Dahil nga nag-iisa na lang siya. Gusto din namin itong matulungan at mapagaan ang buhay niya. Pero kahit anong gawin namin ay nagpupumilit talaga siyang manatili sa bahay nila ng kanyang asawa. Anya pa'y kung saan nahimlay ang lola ko, ay doon din siya. Kahit napatay na umano ito ay tuto pa rin niya ang pinangakuang hindi niya pa rin iiwan ang bahay nila. Kaya naman hindi na namin siya pinilit pa. Sinunod na lamang gusto niya. Yun nga lang ay bihira kaming makadalaw sa kanya dahil malayo ang kinatitirahan namin noon. Ang iba namang kapatid ng aking ina o anak ni Lolo Manuel ay wala akong balita kung nadadalaw ba nilang lolo ko. Habang kumakain nga kami ay panayang kamustahan namin at nakikita kong wala naman itong sakit at malusog na malusog ang pangangatawan. Matapos kumain ay kami na din ng magkakaibigan ng nagligpit ng pinagkainan namin. Doon ko rin nalaman na kamakailan nga'y nagkasakit si Lolo pero magaling na siya't malakas ng muli ang pangangatawan niya. Kinaumagahan, tinanghali na kami magkakaibigan ng gising. Napagod talaga kami sa biyahe namin. Idagdag pang napasarap ang tulog namin dahil sa malamig ang hangin at napakatahimik noon. Tirik ng araw na magising kaming tatlo. Nang magtungo kami sa kusina, nakahanda ng almusal at may nakatimpla na ring kape. Pero malamig na yun. Kaya naman nagtimpla na lang ulit kami nang sa ganon ay malamnan ng mainit ang sikmura namin. Habang nagkakape ay saglit kong iniwan sa kusina ang dalawa kong kaibigan noon. Pinuntahan ko si Lolo Manuel na nagsisibak ng kahoy na panggatong niya sa bakuran. Gising ka na pala, apo. Kamusta yung tulog niyo ng mga kaibigan mo? Ayos naman, Pulo. Nag-abala pa po talaga kayong paghandaan kami ng umagahan. Salamat po. Dapat lang naman, apo eh. Bihira lang naman kayo magpunta dito. Kaya hayaan mo ng paghandaan man lamang kita kahit paminsan-minsan. Saglit pa nga akong nakipagkwentuhan at nagkamustahan kay Lolo. Bago ko sinabi sa kanyang sadya ko talaga. Abay, syempre naman. Wala namang problema kung mag-iikot-ikot kayo dito sa lugar natin. Basta, wag lang kayo gagawa ng kalokohan na. Alam mo namang probinsya ang lugar na ito, po, at malaki ang pinagkaiba dito sa syudad na kinalakihan mo na. O naman, Lo. Hindi po kami gagawa ng kalokohan. Matapos namin mag-usap ay pinagpatuloy niya ng ginagawa niyang pagsisibak ng kahoy. Habang ako naman ay binalikan ko sa loob ng bahay ang mga kaibigan ko noon. Tagal mo naman, pre. Akala namin uugot na yung puwet namin dito sa upuan eh. Nako, napasarap yung kwentuhan namin ni Lolo Manuel. Pasensya na. Tara na't mag-asikaso na tayo para makapag-ikot-ikot na tayo. Mabilis nang kumilos sa mga ito at nag-ayos na ng mga gamit nila. Sumunod na rin ako sa kanila at nagbihis na. Nung magpapalit na ako ng pang-ibaba, nakapako sa bulsa ang kwintas na medalyon. Saglit ko pa itong inusisa kung tama ba talagang nakikita ko. Tapos ka na, pre. Bilisan mo na para hindi tayo abutin ng gabi. Rinig kong tanong ng kaibigan ko. Ito na, matatapos na. Tugon ko. At muli kong ibinulsa ang kwintas sa panibagong pang-ibabang suot ko na yon. Matapos naming makapag-ayos ay agad na kaming nagpaalam kay Lolo at naaalis na. Lo, alis na po kami. Mag-iingat kayo at umuwi ka agad ha. Huwag kayo magpapaabot ng gabi. Masyadong madilim pa dito sa atin. Habang naglalakad-lakad kami noon, panay lang ang kwentuhan namin ng kung ano-ano. Una naming pinuntahan ay ang palagi kong tinatambayan noong nakatira pa kami sa baryo na yon. Mahigit kalahating oras din ang nilakad namin bago marating ang tuktok ng burol kung saan ako parating nagtutungo nung bata pa lang ako. Maganda kasi talaga ron at matatanaw mo ang mga kabahayan sa kabilang baryo. Pero nang makarating kami doon, ay nagtataas ang mga talahib at damo ang tumambad sa amin. Sa tagal ba naman ng panahon na hindi katakatakang nagsitabuan ng mga damo ron? Hindi na namin tinangkap ang suungin yon dahil baka makagat lang kami ng ahas kung meron man. Masukal na talagang daanan,
Kaya naman bumalik na lamang kami sa dinaanan namin. Nagpatianod na lamang kami saan man kami dalhin ng mga paa namin noon. Hindi ko pa kasi alam kung saan pa kami pupunta dahil limot ko na rin ang ibang pasyalan. Habang naglalakad kami ay may nakasalubong kaming babae na nakabalabal na itim. Nung unay inakala ko pang matanda ito dahil balot na balot sa suot niya at may baston pa. Pero nang makalapit na ito, nakita kong napakaganda niya. Nasamyo ko pa ang napakabangong amoy niya na parabang halimuyak ng bulaklak na sampagita. Nakakahalina yon. Miss, pwede bang magtanong, miss? Salubong ni Kael sa dalaga. Tanging tingin lang naman ang ipinukol ng babae sa kanya at hindi ito nagsalita. Ay, kasi parang naliligaw kami. Alam mo ba yung daan pabalik sa Bukana? Ano nga pala pangalan mo? Sunod-sunod na tanong niya. Nakalahad pa ang palad para makikipagkamay sa babaeng yon. Tama itong daan ang tinatahak nyo. Diretsuhin nyo lang to at dadaling kayo nito sa Bukana ng baryo. Malamig na tugon ng babae habang nakatingin sa akin noon. Samantalang si Kael naman ang nagtanong sa kanya. Ganun ba? Sige, salamat. Wika ni Kael, sa kadahilanang hindi man lamang pinansin ng babae ang pakikipagamay niya. Laking pagtataka ko pa kung bakit sa akin ito nakatingin. Nang lalakad na sana kami, naramdaman ko ang biglang paghawak ng malambot nitong kamay sa kamay ko. Kaya naman muling binalingan ko ng tingin ng babae. Pero laking pagtataka ko nang makita kong naglalakad na rin ito papalayo. Nang tingnan ko ang kamay ko, nakapamulsa ko't naramdaman ko sa palad ko ang kwintas ng medalyong Sator. Ang weirdo naman ng babaeng yon. Sayang maganda pa naman, sabi ni Kael. Ibahin mo kasi mga babae dito sa probinsya, pre. Hindi naman sila gaya sa syudad na magkakantara pa sa itsura mo. Natatawang pang-aasar ni Joey sa kadahilanang sa aming tatlo, si Kael talaga yung pinaka may itsura. Habang nag-aasara ng dalawa, ay may kakaiba na naman akong nararamdamang agam-agam sa sarili. At hindi ko alam pero tila ba may nag-udyok sa akin na isuot sa leeg ko ang kwintas at itago sa ilalim ng damit na suot ko noon. Sa paglalakad namin na hindi kalayuan, may nakita kaming kuweba. Nagkatinginan pa kaming magkakaibigan dahil hindi naman namin yun napansin nung unang beses na pagdaan namin sa parting yon. Tara, pasukin natin, sabi ni Joey. Teka lang, baka kung anong meron pa sa loob niyan eh. Awat ni Kael. Dahil ito din ang pinakamatatakotin sa aming tatlo. Anong meron? Ano ka ba? Tingnan mo ngayong paligid at halatang marami na din yung nakapasok sa loob niyan. Tingnan mo, may mga balat pa ng pinagkainan oh. Katwiran ni Joey at itinuro ang mga kalat sa bukana ng kuweba. Tara na, pasukin na natin at ito naman talaga yung pinunta natin, di ba? Yung galugarin yung lugar. Dagdag pa nito. Wala na nga kaming ibang nagawa kundi ang sundan ng kaibigan naming nasasabik na pasukin ang loob ng kuweba. Agad nitong nilabas sa dala niyang bagang flashlight na dala-dala. Handang-handa ka talaga, sabi pa ni Kael. Aba syempre, dapat laging handa. Nagumpisa na nga kaming maglakad papasok sa loob nun. Sa bungad pa lamang, namangha na kami sa mga kakaibang batong nakikita namin. Kumikinang-kinang pa ang iba sa mga ito. Nakakamangha ang iba't ibang hugis nila. Nawaglit na nga sa isipin ko ang kakaibang nararamdaman ko sa sarili at natuwa na ako sa mga nakikita ko noon. Naglakad-lakad pa kami sa loob ng kuweba at halos lahat ng nakapaligid sa amin ay kumikinang at bago lahat sa paningin naming tatlo. Ang ganda dito, pre. May ganito palang kuweba dito? Oo nga, nakakamangha. Pero ngayon ko lang din napuntahan to eh. Hindi ko alam na may ganito pala dito. Sagot ko.
Nang makarating na kami sa dulo, nakalabas kami tumambad sa amin ng napakaganda at malinaw na sapa. Idagdag pang napakasariwa ng hanging nalalanghap at dumadampi sa katawan namin noon. Sobrang nakakamangha talaga na para bang nasa ibang dimensyon kami. Kaya naman sa tuwa namin ay hindi na namin napigilang hindi magtampisaw na parang bata sa sapa. Habang nagtatampisaw kami, ay naagaw ang atensyon ko sa isang asong nakatingin sa gawin namin, hindi lang kalayuan. Kulay itim ito. Napakalaki na animoy, kasing laki ng batang baka. "Pre, may aso." Tawag ko sa mga kaibigan ko at itinuro kung saan ko nakita ang asong yon. Pero nang tingnan nila ito, wala na yun sa kinaroroonan niya. "Baka namamalik mata ka lang, pre. Sulitin mo na lang yung pagligo dito." Pinilit ko na nga lang na pinagsawalang bahala ang nakita ko at baka naman tama ang kaibigan ko. Mabilis na lumipas ang oras at hindi ko na malayang magtatakip silim na pala. Kaya naman inaya ko na ang dalawa kong kaibigan na umuwi na. Habang naglalakad kami palabas ng kuweba, may nakitang kakaibang bato si Joey. Kumikinang yun sa kaputian at animoy hugis patak ng luha. Mabilis niya itong kinuha at sinuring mabuti. Hindi namin alam kung anong klaseng bato yon pero nakakamangha talaga, tila ba nang hahalina ito. Nang akmang ibubulsa na sana ni Joey ang napulot niya, natigilan kaming tatlo nang makarinig kami ng malakas na pag-angil ng kung anong nilalang mula sa loob ng kuweba. Nang tingnan ko ang daang pinagmulan namin, nakita ko ang malaking asong dahang-dahan na naglakad papalapit sa amin noon. Nanlilisik ang mga mata nitong kulay pulang nagbabaga sa dilim. Halos nagtayuan talaga ang lahat ng pwedeng tumayo sa katawan ko. Ibig kong sabihin, balahibo. Nang masilayan ko ang kabuang itsura ng nilalang na yon, naghahabaan ng matutulis at nakausli nitong pangil. Halos butot balat na lamang din ito sa kapayatan at walang patid sa pagtulo ang malalapot niya mga laway.